Dahil lang sa isang biglaang preno. Hindi inaasahan ng lalaki, na mapaupo siya sa kandanggan ng isang ate. Nagkatitigan sila, at pareho silang natigilan. Nang matauhan agad tumayo ang binata, pero nauntog naman ang ulo niya sa hawakan sa sasakyan. Dahil sa kanyang cute na pagka-clumsy, hindi napigilan ni ate na matawa ng malakas. Lumipas ang ilang sandali, bago tuluyang pumalma si ate. Akala niya'y isa lang itong ordinaryong pagkikita, at hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit isang araw habang pauwi si Weishing galing trabaho, tinamaan siya ng isang bola ng basketball, at natalsikan pa ng maruming tubig. Tita pakihagis po ng bola. Pinagpaygan niya ang dumi sa kanyang binti, at kinuha ang bola gamit ang isang kamay. Sa edad na 30 taon, tinawag siyang tita ng mga pasaway na batang ito. Nayamot ng husto si Weishing. Kaya naman basta na lang niyang inihagis ang bola. Pagkatapos ay elegante siyang naglakad palayo, dahil nagmamadaling makuha ang bola. Hinayaan na lang muna siyang umalis ng mga kabataan. At gaya ng inaasahan kinabukasan, hinarang nila si Weishing. Sinabi ng tatlo na dahil sa astig niyang paghagis kahapon, nasira raw niya ang kanilang bola. Napaikot ng mata si Weishing. Nagpanggap na hindi sila kilala at akmang tatakas. Pero ayaw siyang basta-bastang pakawalan ng mga bully na ito. Sa kanyang pagkataranta, malas na napasok si Weishing sa isang dead end. Nang makitang wala na siyang matatakbuhan, sinimulan ni Weishing na takutin sila gamit ang kanyang kaalaman sa batas. Pero imbes na matakot, lalo lang naging ganado ang mga salbaheng bata pagkatapos niyang magsalita, nang hindi na alam ni Weishing ang gagawin. Nakita niya ang binatang napaupo sa kandanggan niya noong isang araw. Para siyang kumapit sa patalim, at agad siyang humingi ng tulong dito. Pero ang binata ay basta na lang umupo sa hagdanan, at nakipagnegosasyon sa kanya. Talagang ikinagalit ito ng tatlong salbaheng lalaki. Nang tatanungin na sana nila siya kung hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Biglang tumayo ang binatilyo at pumalakpak. Nang titigan nilang mabuti, iyon pala si Suha, isang dalubhasang black belter mula sa taekwondo gym. Agad na naduwag ang tatlo. Nagmadali silang humanap ng dahilan para makaalis. At para bigyan sila ng leksyon ni Suha, itinaas niya ang kanyang binti para dumaan sila sa ilalim nito. Sa harap ng tunay na lakas, walang nagawa ang tatlo kundi ang sumunod na lang. Natulala si Haisung sa nasaksihan niya. Paano naging ganoon kalakas ang isang binatang mukhang maamo? Pagkatapos tahimik siyang inihatid ni Suha pauwi. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Haisung, huminto si Suha sa paglalakad, at sinabihan siyang magmadaling umakyat na. Lalo lang itong ipinagtaka ni Haisung. Paano niya nalaman ang address ng bahay ko? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Palagi akong nasa tabi mo. Habang nakatingin kay Suha sa ibaba, nakaramdam si Haisung